Ito ang masakit na katotohanan sa mga pamilya ng mga OFW sa Pilipinas. Though hindi naman lahat, pero maraming mga OFW ang nagbabahagi na ganito lagi ang senaryo, na kapag may pakinabang ka sa kanila ay mahalaga ka. Pero kapag wala na or minsan mo lang silang matanggihan, or kapag wala ka ng perang maibibigay or wala ka ng kita, tae ka para sa kanila. Kaya ngayon, marami na rin mga OFW na nagsiset ng boundaries para sa kanilang pamilya or sa binibigay nila sa kanilang pamilya sa Pilipinas. Dahil sa Pilipinas, kahit magkano ang ipadala mo ay palaging kulang. At bawat problema sa Pilipinas ay laging OFW ang iniisip nilang makakasolusyon nito. Ngunit masakit minsan dahil tama ang sinabi dito ni Kabayan, hindi lahat ng pamilya sa Pilipinas na natulungan ng OFW ay ma-appreciate ang kamag-anak nilang nasa ibang bansa. Sabi dito, OFW siya dito sa Taiwan. Padala ka 30k ubos, padala ka 50k ubos, padala ng 80k daw ubos. Dapat daw yung mga naiiwan sa Pilipinas ay wag umaasa daw sa padala. Sorry. Kapag puro bigay lang yung ginagawa mo, tapos walang hangganan, kung anong iniwan mo sa Pilipinas, yun at yun pa rin ang babalikan mo. Walang pagbabago. Kung nararamdaman mong parang ATM machine na yung tingin sa'yo ng pamilya mo, mag-set ka na kaagad ng boundaries. Kasi hindi lahat ng pamilya nakaka-appreciate. Yung iba, gusto ka lang kapag napapakinabangan ka. Pero kung hindi ka na mapakinabangan, tae ka. Ngayon, ikaw yung pinapakinabangan, tapos ganun yung treatment nila sa'yo. How much more pag wala ka nang maibigay? Mas masahol pa dyan sa pinapakita nila sa'yo ngayon. Tapos wala ka ng pera. Mas masahol pa dyan yung ipapakita nila sa'yo. Mas tae ka pa sa paningin nila. Hindi lahat ma-appreciate lahat ng effort mo kasi ang tingin nila sa'yo ay ATM machine na pag nangailangan sila ng pera, tatawag sa'yo at hihingi ng tulong ng ano. Hindi na yan sila gagawa ng paraan. Ang iisipin kaagad nila, ang solusyon kaagad ng problema nila, tatawagan ka. Hihingi ng tulong agad-agad. Ikaw yung solusyon sa problema nila. Maniwala kayo sa akin kasi OFW ako. Halos karamihan dito sa amin ang pinagdadaanan. Hindi ko naman nila lahat, pero halos karamihan. Yung ugat ng mga hindi pinagkakaunawaan, ang pinag-uugatan lagi ay iba't ibang sitwasyon lang, pero yung ugat nun ay about sa pera. Yung nanay ko, ganito. Yung kapatid ko, ganyan. Si ganito, ganyan. Ganun lagi yung mga kwento-kwento dito sa mga ka-workmate ko, mga kaibigan ko. Ganun din yung mga pinagdadaanan sa buhay. Iba't iba lang talaga ng sitwasyon. Pero yung root niya, usually ay about sa pera. Kung hindi ka magiging matalino, uuwi kang walang nangyari. Kasi naubos, kakapadala, kakabigay. Kaya kung may awa ka pa sa sarili mo, matutong huminto. Matuto ka lang huminto. Hindi lahat ng tinutulungan ay marunong maka-appreciate. Yung iba, gustong-gusto ka, love na love ka ngayon kasi may naibibigay ka. Pag wala ka nang maibigay, tae ka. Kapag puro bigay yung ginagawa mo, tapos walang hangganan, wala kang nilalagay na boundaries, hindi mo sila nililimatehan yung pamilya mo sa Pilipinas, yung hindi ka nagsiset ng boundaries, na yung tipong, kada sabi nila, sige lang, hindi mo sila, yung parang tinotolerate mo lang ba yung ano nila, yung inaasal nila, walang mangyayari sa'yo. O puro bigay. Hindi ko sinasabing magdamot kayo. Pero, isipin nyo din yung sarili nyo balang araw pag natapos yung kontrata nyo, saan kayo pupulutin. Kung puro sila yung iniisip nyo, hindi mo iniisip yung magiging future mo, walang mangyayari.
Kaya nga ganito rin ang naging sitwasyon ng isa nating kababayan sa UK na nagsawa na rin tumulong sa kanyang kamag-anak or mga kapamilya. Dahil mahalaga lang siya kapag may nabibigay siya, pero kapag wala, ay wala rin siyang kwenta. Gusto ko lang i-share guys, bago matapos ang taong ito, na wala akong sama ng loob sa aking mga pamilya, mga kapatid at magulang. Kahit na mayroon akong mga kapatid na hindi ko nakakausap. So ayun, gusto kong sabihin sa inyong lahat na wala akong kinalaman o wala na akong kinalaman sa buhay nyo. Mamuhay na kayo ng pamumuhay nyo na gusto nyo. Huwag nyo na akong isali sa mga kwento ninyo na ako ay may pera tapos kayo ay wala at hindi ko kayo binibigyan ng suporta. Hindi ko na yon kasalanan kung bakit ganyan ang buhay nyo at ako ay maayos ang buhay ko. Tapos na ako sa part na yan na tinulot, na pinipilit ko kayong tulungan para makaahon kayo sa, makaalis tayo dyan sa squatter pero hindi nyo ginusto. Ako ayaw ko dyan, kaya pinilit ko yung sarili ko na one day makagawa ako ng paraan na makaalis ako dyan. Pero kayo, di ko alam kung anong gusto nyo sa buhay nyo. So happy ako kung happy na kayo sa ganyan kayo. Pero wag nyo na akong isaali sa kwento nyo na, ay may kapatid yan sa abroad, bakit yan hindi nagbibigay ng pera? Hindi ko na yun obligasyon. Anyways guys, bago matapos ang taong ito, gusto ko nga sa inyong sabihin. Ang isa kong kapatid nag-message sa akin na sinasabi niya, ibigay na daw namin ang huling pagsama-sama na buo ang pamilya namin. At so magsi 60th birthday daw ang nanay at kailangan daw ay nandun ako. What? Diba pag umuwi ako dyan, pinipilit ko na buo tayo pero ayaw nyo? Tapos ngayon, papauwiin nyo ko para maging buo tayo uli. So, paano yun? Paano yun? So ngayon, kung gusto nyo akong makasama, bigyan nyo ako ng pamasahe pa uwi. Bayaran nyo yung kalahati ng pamasahe ko. Kung gusto nyo buo tayo. Kayo naman ang mag-effort. Sa tuwing umuwi ako, walang nag-e-effort. So ngayon, kung gusto nyo nandyan ako, kayo naman ang mag-effort. Bigyan nyo ako ng pamasahe. Ang dami kong nabasang comments na binabalidate ko lahat ng mga nararamdaman nyo, guys. Kasi ako, hindi ko na talaga kayang matiis yung mga sinasabi sa akin ng mga kapamilya ko. Ang hirap sa kalagayan ng isang breadwinner na dumadating tayo sa time na tama na. Yung hindi ka nila binabalidate sa nararamdaman mo. Pero kung may kailangan sila, nandyan na sila. Tapos ikaw, na hindi ka naman nang hihingi ng kapalit sa mga naitulong mo sa kanila, ang gusto ko lang naman ay kamustahin din nila ako kahit hindi lang araw ng Pasko at Bagong Taon. Andyan nga na binabati nila ako pero ang kasunod, ipajikas ko sila. Hindi ganun ang gusto ko. Pwede naman batiin lang muna nila ako, diba? Tapos ngayon, ang tagal nang hindi nag-uusap. Yung kapatid ko na isa. Tapos sasabihin niya, kailangan nandun kami sa birthday ng nanay namin. Buo at magka-picture-picture nga daw. Ang hirap guys, ang hirap para sa sitwasyon ko. Na para bang wala akong bilang sa kanila na may feelings din ako. Hindi nyo ba, kung sa nakakagit sa akin, salamat. Alam mo yung isang buong taon kayong hindi nag-uusap, tapos may handaan, tapos ikaw kailangan nandun ako, so ano ang dapat kong gawin? Pwede ba na hindi ako magpahanda? Nanay mo, hindi mo paghahanda? Pwede ba yung ganun? Sa sinasabi nila, hindi natin kailangan ng handa, ang kailangan mo lang presensya. Hindi nga pwede yung ganun eh. Siyempre, kailangan magpapahanda ako. Kaya lang, pagkatapos ng handaan na yan, ayun, wala na naman, tapos na naman, wala na naman akong kwenta pagkayari niyan.
Yun ang sinasabi ko guys, kung naiintindihan nyo yung mga sinasabi ko. Gusto ko lang sabihin sa mga nag-comments at nag-bad comments dyan sa akin, ay sana all ay hindi mangyari sa inyo yung mga naranasan ko sa aking pamilya. I hope one day hindi bumalik sa'yo lahat yung mga sinabi mo. Ha? Akala mo ba tatamaan ako ng mga masakit mong sinabi sa akin? No, hindi yan kabawasan ng aking pagkatao. Ang sinasabi ko lang, masarap maging isang breadwinner, pero nakakapagod. Meron nga akong kakilala dito, oh. Ang yaman niya sa Pilipinas, ang dami niyang mga lupain. Tapos, bawat isang kapatid niya, may mga bahay at lupa na binili niya. Sa sobrang stress na niya, nagkaroon siya ng cancer, nagkaroon siya ng tumor sa utak, binenta niya lahat ng kanyang ari-arian dahil yung mga kapatid niya, hindi siya tinulungan. I mean, hindi naman talaga siya matutulungan ng mga kapatid niya. Kasi nga, wala din naman mga pera. Siyempre, ang maganda mong isukli sa kapatid mo na tumulong sa'yo mula like 20, 30 years ago. 30 years na nagtumutulong na magbigay sa'yo ng di siyempre, di ba? Suklian ng pagmamahal at alagaan nila yung kapatid nila na may tumor sa utak. So, ayun. Na-stress yung kapatid nila na breadwinner, binenta niya lahat ng kanyang mga ari-arian at tumira siyang mag-isa. Di ba ang sakit maging isang breadwinner? Tatanda ka sa abroad. Dahil pinag-aral mo yung anak mo, yung mga pamangkin mo, tapos pagkatapos nun, tumanda ka na, naging 60, 70 years old ka na at nag-retire ka na sa Pilipinas, wala. Kaya kayong mga breadwinner, alagaan nyo talaga ang sarili nyo. Magtira po kayo. Tiran nyo ang sarili nyo dahil tatanda din tayo. Lahat ng lakas natin ngayon ay mawawala yan. Walang mag-aalaga sa atin pagtanda natin. Mukhang madami tayong nasagasaan sa ating pinost nung isang araw. Tingnan nyo. Nag-viral siya, 200,000 views na. So, ang dami palang palaasa dyan. Hindi nila matanggap yung mga sinasabi ko. Ang hirap talagang magsalita pag totoo ang mga nararamdaman mo, no? Madami tayong masasagasaan. At saka sabi nung isang comments dito, bakit daw kinontent ko pa yung magulang ko at nalaman pa ng buong mundo. Di ba nga personal vlog ko ito? Means personal kong issue. Alangan naman yung issue mo ang ikwento ko dito sa Facebook. At yan din ang naging sitwasyon ng isang kababayan nating OFW sa Hong Kong na halos sumabog na din sa galit dahil sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Dito ko sa social media ilalabas. Dahil punong-puno na ako. No? Nananahimik ako pero hindi nyo ako tinatantanan. O sige, bastusan kung bastusan, mapahiya kung mapahiya. O isa akong content creator. Pero ni kahit isa, hindi ko binag yung private life ko. Pero kayo ang nag-push sa akin para gawin ko ito. Dahil wala namang magtatanggol sa sarili ko kung hindi ako, hindi ba? Mga sausawera kayo? Ha? Oo. Saksak nyo sa mga bagay nyo yan, ha? Anong sinasabi nyo sa akin? Wala akong silbing nanay? Ha? Na ako ay malanding asawa? Ha? Na nandito na ako sa ibang bansa? Aba, akala nyo? Hindi nyo alam kung ano yung sakripisyo ko sa pamilya namin, ha? At saka wag mo kong sinasabihan na wala akong silbing nanay dahil ginawa ko ang lahat. Nandito nga ako sa ibang bansa para sa anak ko, di ba? Tapos, oo, yung mga utang ko, ikaw bang nagbayad? Hindi naman. Ako naman ang nagsasakripisyo na nagbayad nun, ha? Dugot pawis ko yon. Ni ako nga lang mag-isa, di ba? Tapos, babanatan nyo ako sa social media? Mga walang kwenta naman pala kayong mga tao, mga toxic naman pala kayo, Alam nyo, pinakita nyo lang sa akin talaga na hindi ako naging parte ng pamilya nyo. At sa ngayon, ulitin ko. Sa inyo na yung kapatid nyo. Bubulgar ko dito sa vlog ko. Alam nyo yung masakit? Yung imbis sana na kayo ang tumulong para maayos, pero hindi, kayo pa ang nagpalala, kayo pa ang naglayo sa isa't isa, no? Pero okay lang, wala na. Tandaan mo yan. Kahit magsanib pwersa pa kayo sa akin, oo, alam ko. Pinagkakaisahan nyo ako. Alam ko yan.
Pero hindi nyo ako masisisi sa desisyon ko ngayon. Kaya tama lang pala yung ginawa ko, no? So masaya na kayo. Oh, una sa lahat, yung apelyido ko, pinalitan ko na. Kung may pera lang ako, sige. Buong pangalan ko or buong apelyido mo, papalitan ko na rin. Ang hirap naman yung ganito, no? Yung ikaw na nga yung nagsasakripisyo, ikaw pa yung masama. Tapos sasabihin niyo sa akin, wala akong kwentang nanay? Paano mo nasabi yan? Kung ikaw maging sa sitwasyon ko, masasabi mo kaya yan? Ikaw umaasa nga lang sa kapatid mo? Kala mo kung sino ka? Wala akong pinagseselusan na kahit na sino dyan. Dahil ako may pangarap ako, kaya kong tumayo na mag-isa. Oo, alam ko sa sarili ko. Pero sobra na kayo eh. Nananahimik ako dito. Pero bakit kailangan niyo akong patamaan ng patamaan sa social media? Alam niyo ba kung bakit ang sakit-sakit dito sa nararamdaman ko dahil malayo ako sa anak ko? Tapos ngayon gaganyanin niyo ako? Bigyan niyo ako ng pruweba. Bigyan niyo ako ng ebidensya. Ebidensya na may lalaki ako? Ebidensya na malandi ako dito? Kung alam niyo lang yung trabaho ko, ha? Kung makapagsalita kayo, wagas na wagas. Ayan, masaya na kayo. Nakikita niyo na yung itsura ko sa social media na umiiyak. Kala niyo, talaga, kaya kong ipahiya ang sarili ko dito. Magpahiyaan tayong lahat. Tignan lang din natin kung sinong mas demonyo sa ating lahat dito. Wala niyo. Dito ko nilabas lahat. Dahil ako lang ang nakikipaglaban dito. Hindi naman kayo nakatulong eh. Mas lalo yung pinalala. Sige, ayun. Kunin niyo na yung kapatid niyo doon. Ako walang kwentang nanay, mas wala kayong kwenta. Totoo ang sinabi ng kababayan natin sa unang video na iba't ibang kwento ng mga OFW o pamilya sa Pilipinas sa mga OFW, pero ang punot dulo ay pera. Kaya sa mga OFW, kailangan din natin maging wais, magtabi para sa sarili, para balang araw ay hindi tayo kawawa. Dahil ang masakit na katotohanan kapag tayo ang nangailangan, ay wala tayong malalapitan.